So, alam ko sa puntong ito mukhang merong magagalit sa akin. Kasi sasabihin, bakit ko daw tinitira itong kaibigan ni PBBM na si Sap Lagdameo. Mga minamahal, as much as I can, wala po akong tinitira dito ha. Ang akin lang, gusto ko lang malaman nyo yung political preference, views, and opinion ko patungkol nga po dito sa issue ni Sap Lagdameo. Mga minamahal, wala akong titirahin dito ha. Pero gusto ko lang malaman ninyo na dapat sana habang maaga pa, yung mga kupal, inaagapan na yan. Yung mga anay sa ating gobyerno ay inaagapan at binibigyan na ng solusyon yan. Tingnan nyo yung nangyari noon kay Vic Rodriguez, di ba? Kaibigan siya ni PBBM. And it turns out na siya pala ay isang devil. So wala akong sinasabi na baka ganun din si Lagdameo. Pero gusto ko pakinggan nyo muna itong aking views at opinion. So bago ang lahat, pakinggan muna natin tong video. Pakita ko muna sa inyo tong video na to. Si Anton lang, okay lang si Anton na yan. Kasama lang kami na congressman. Pareho lang kaming ordinaryong tao. Nagkataon lang naging sap siya ngayon. Tama. Kung ginabuli mo ako, bakit ka nag-i-interest dito sa farm? Tama. Ikaw, Sap Anton, anong pinagkaka-interesan mo dito sa farm na ito? Dahil ba sa bilyon na kinukuha mo? Ha? Sap billion. Anton, kung wala kang kinukuha, kung wala kang kinukuha na billion dito sa farm, ay inahamon kita na magkaroon tayo ng major review. Tama. Major audit review ng farm. At para maklear ang pangalan mo na issue na yung mga billion-billion ay kinukuha ninyo. At ang contractor ninyo ay ang grupo ng governor ng South Cotabato na si Tamayo. So, paano ko ma-prove na ito sinasabi ko na may kinukuha kang bilyon? Meron tayong pending bill, si Congressman Mujib at si Congressman Tan doon sa Kongreso. At ito ay nakalagay sa Comprehensive Agreement of Bangsamoro at sa Republic Act 11054 na magkaroon ng mid-year audit review. Kung totoong malinis ka sa Anton Lagdameo, then payagan ninyo na magkaroon tayo ng mid-year audit review. Agree. Pag hindi ka pumapayag at wala kang statement sa presscom na pumapayag ka na magkaroon ng mid-year audit ang farm, ibig sabihin, totoo na meron kang letter B na natatanggap. Okay. So, mga minamahal, pakilala muna natin kung sino si Anton Lagdameo. So, sa mga hindi po nakakaalam, si Anton Lagdameo po ay isa po siyang special assistant ng ating presidente. So, sa madaling sabi, isa din po ito sa mga nangangasiwa ng proyekto ng ating presidente. Kabilang na nga po dito yung BARM. So, ano ba yung hanash? Ito, tingnan natin Sap Lagdameo, dapat nang mag-resign, Magunda Dato. Nakita nyo naman sa video kanina. And hindi naman po ito desisyon ni Magunda Dato. Ito po ay buong desisyon at buong partisipasyon, mga minamahal, ng Bangsamoro Party. Hindi po ito desisyon lamang ni Magunda Dato. Ngayon, ano nga ba yung aligasyon? Nakita nyo naman sa video, mga minamahal, na meron pong 1 billion, di umano, na kinurakot itong si Lagdameo. Meron daw pong 1 billion at yung pinakamasakit pa dito, mga minamahal, dahil alam naman po nating independent yung BARM na yan, yung pinaka nakakaputa dito is yung pangingialam dito nga po sa eleksyon. Nangingialam po sa eleksyon ng BARM itong si Anton Lagdameo. Search nyo yan, makikita nyo yung mga article na yan. So, ngayon, ano ba yung pinuputak ko dito, mga minamahal? Ganito kasi, ano ba yung BARM? Pakita muna natin yung meaning ng BARM Ang ibig sabihin po ng BARM is Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, ang BARM, dati po yung ARMM. Pinaglaban po yan ng mga kamusliman, mga minamahal. Ang ARMM to
BARM na ngayon. So, 2019 po, naging official na po yung BARM, which means full abolition of the former inauguration of BARM and inaugural session of the Bangsamoro Parliament took place on March 29, 2019. Yan po ni Murad Ibrahim took office as the region's first chief minister. So, sa madaling sabi mga minamahal, don't get me wrong, and wag naman sanang ma-offend yung mga kapatiran natin dito sa Muslim, medyo parang hindi po nakontento sa autonomous lamang yung ating mga kapatiran. So, ang gusto po nila magkaroon ng freedom sa internal affairs, which is okay lang naman, wala naman problema po doon mga minamahal. Kasi kung autonomous ka lang naman po, kung autonomous lang, meron pa din naman pong freedom. Kaya nga lang, under pa din po kayo ng unitary form of the government sa ating gobyerno. So, parang sa madaling sabi, wala pong independency doon. So, ang gusto pong mangyari ng BARM is maging independent sila. So, kaya nga po inabolish nila ang ARMM and ngayon, naging BARM na po. Which means, na sila? Parliament na po sila. Tama ba ako mga minamahal? Correct me if I'm wrong. Gusto kasi nilang maging parliament sila. So, yung meron silang kalayaan sa unitary form of the government. So, yung yung ekonomiya nila, desisyon nila. 'Di ba? Tama ba? Ekonomiya nila, diskarte nila. So, independent sila. And kapag pinasukan to ng mga pulpul na politiko, 'di ba? Yung mga putang inang mga yawang 'yan, hindi na po magiging independent mga minamahal ang BARM kung pinasukan na po ng politika ng mga kupal. So, ano nga ba yung mga region ng BARM? Ano nga ba yung mga region ng BARM mga minamahal? O, una na po dito yung Basilan. Tapos Lanao del Sur, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. Meron bang nakalagay dyan na Cotabato, mga minamahal? Meron bang nakalagay dyan na Davao del Norte? So, anong kakupalan to, Lagdameo? I'm just asking lang anong kakupalan to, Lagdameo? Napapasukin mo yung internal yan putang ina, internal na yan. Pinapasok mo pa para lamang sa mga political interest ninyo. Internal. Yung dahilan mo bakit mo gustong pasukin yung internal ng BARM. Bumuo ka ng political affairs mo diyan sa BARM. Anong kakupalan yan? So, paano natin masasabing magiging independent ang BARM kung kinukupal mo? Oy, mga minamahal I'm just stating the facts. Kaya nga po siya pinagre-resign na ng mga opisyales dyan sa BARM. Especially na nga po, nagsalita nga kanina, pinakita ko na sa inyo yung article. Pinagre-resign ni Magunda Dato. Hindi lang si Magunda Dato dyan ang nagpaparesign. Buong opisyalis po ng Bangsamoro. Sasabihin ninyo, kaibigan naman yan ni PBBM ano naman kung kaibigan niya ng ating presidente? Kung kupal naman. Hindi nyo ba alam mga minamahal? Ito yung nagpa-cancel ng Love for All ni F. Elisa. Ito yung nagpa-cancel ng Love for All mga minamahal ni First Lady. Mga minamahal, hindi po yun involved sa politics. Gusto lang makatulong ng unang ginang pinakansela dahil nga po sa kanyang political ends. Tama ba yun? Wait lang, may article yan dito. Basahin natin Wait lang. Sap Lagdameo pinagre-resign sa pwesto. Pinagbibitiw sa pwesto ni na dating Technical Education and Skills Development Authority TESDA, Secretary Suharto Datoteng, Magunda Dato, ang anak nitong si Sultan Kudarat, Governor Dato, Tax Ali Magunda Dato, si Special Assistant to the President or SAP Anton Lagdameo, bunsod ng umano'y pangingialam nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yun yung pangit Diba? Independent sila, papakailaman mo. Kupal ka talaga no? Ayon sa mag-amang Magunda Dato, nakakapamulsa rin umano ng bilyong-bilyong piso sa pondo ng BARM si Lagdameo sa pamamagitan ng pagkupo sa mga kontrata sa BARM gamit ang construction firm ni South Cotabato Governor Reynaldo Juan Tamayo. Wait lang, mga minamahal, mayroong magtatanong, nasaan yung ebidensya?
Nasaan yung ebidensya daw? Nakita nyo naman sa video, di ba? Na pinapa-mid-year, sila yung computation ba yon? Di ba nangahamon na, nag-aamok na. Kung talagang totoong wala kang kinurakot, mayroong paghahamon. Di ba? Itong si Datoteng. Dito kay Anton Lagdameo. Which is, meron silang pinanghawakan, malakas na ebidensya. Hindi naman nata magsasalita yung mga tao dyan ng walang sapat na ebidensya, no? So ngayon, hindi rin umano na walang umano'y pananakot at pangharas ni Lagdameo kung saan hinaharang ang kanilang kandidatura. Bakit ba kasi pinapasok mo ang eleksyon ng BARM na in the first place, hindi ka naman taga doon? Di ba, taga Davao ka, taga Cotabato ka, bakit ka nangingialam, bakit ka nangungupal sa eleksyon nila? Eleksyon nila yun, so pinapanatili nila doon yung independency. Bakit ka bumuo ng grupo mo doon? Ano yung hangarin mo? Well, kung sabagay, mga minamahal, siya nga yung nagpakansela dito nga po sa sa project ni F. Elisa na Love for All dahil sa kanyang political ends. Kaya nga ako galit Hindi niya sinuporta ng ating ginang, walang karespeto, mga minamahal. Medical mission ng unang ginang, bababuyin mo? Medical mission ng ating ng unang ginang, kakansilahin mo dahil lang sa political interest mo? Pwede ka ba naman kupal? Di ba mga minamahal? Kung yun nga nagawa niyang patanggalin yung Love for All, kaya hindi na sa akin bago kung yung mga ibang mga opisyal doon ay takot sa kanyang mga ginagawang panghaharas. Di ba? Kung napakansilan niya nga yun, posible din na tinatakot niya yung mga opisyal doon para lamang sumunod sa kanya. Di ba? Naku, Diyos ko naman mga minamahal. Basahin pa natin to. Saan na ba yun? Basahin pa natin to, mga minamahal. Sabi dito, ang anak naman nitong si Govpax ay hayagan ng ibinulgar na tinatakot at hinaharas ni Sap Lagdameo, ang kanilang mayor, kung ang mga ito ay susuporta sa Magunda Dato. Di ba kupal? Kupal talaga no? Dagdag pa ng gobernador na si Sap Lagdameo rin ang dahilan umano kung bakit hindi natuloy ang pagdaraos ng Love for All outreach program ni unang ginang Liza Araneta Marcos or LAM sa Maguindanao 2 linggo na ang nakaraan. Kaya nga ako naghihimutok ngayon, hindi ko hinuhusgahan si Lagdameo. Hindi ko siya ginajudge mga minamahal or sinasabing devil na siya. Ang akin lang dito, hanggat maaga pa, solusyonan na natin tong mga putang inang kupal na to. 'Di ba? Kasi itong mga taong to, ang makakasira sa imahe ng ating presidente. Sinira niya na nga yung Love for All ni F. Elisa. Sinira niya pa yung internal, mga minamahal, ng BARM na independent yan. How much more pa kaya ang ating gobyerno pagdating ng panahon para lang sa kanyang mga political will at political interest? Right? Diba? Anyway, mga minamahal, yun po. May magagalit sa akin dyan. Feel free kung unsubscribe nyo ako. Wala akong pakialam. Ang akin dito, protektahan natin ang presidente laban sa mga kupal at ang ating First Lady na gusto lamang pong makatulong sa ating bayan. Kung hindi nyo ko kayang suportahan, mga minamahal, pwede naman kayong mag-leave na dito sa aking channel. Kasi sa totoo lang, ako, sumusuporta ako sa tama. Kung mali na, ano pang gagawin natin? Alangan naman ipagpatuloy at maging bulag-bulagan tayo. Hindi ganun yun. Hindi ako ganun. Pag mayroon akong maling nakikita, hindi ko na ipupursue yan, katulad ng kay Vic noon. Di ba mali si Vic? Binash niyo ako. Di ba sa isa kong account, binash niyo ako noon. Na parang ikaw yung totoong ahas dito. May mali siya. Kasi si Vic, tumutulong sa ating presidente, matagal na siyang nandyan. Di ba? Tagapagtanggol yan ng presidente nung panahon ng kampanya, tapos ginaganyan mo. O tingnan mo na ano nangyari ngayon. 'Di ba? Isa na siya sa kumukupal sa ating pangulo. See? Kaya nga sabi ko sa inyo, matalas at maano yung pang-amoy ko. Kaya hanggat maaga pa, iwasan na natin itong mga putang inang kupal na to. Ganun lang. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.